talaga yung first day ng school nila Kyle. Pagkahatid nga namin kay Kyle sa school, pumunta nga kaagad kami ng daddy niya dito sa palengke. Dito nga lang ako sa e-bike, tapos siya na nga yung bumili ng pangsangkap sa ulam ni mama. Nung kinatanghalian naman, hindi ko talaga alam kung anong oras yung uwian nila Kyle. Doon ko nga siya pakakainin sa room nila. Para nga kako, masulit siya at hindi na nga siya umuwi dito. Nag-half-bath nga lang ako, tapos lumabas na nga din ako kaagad. Igaya ko na nga pala yung ulam ni Kyle kani-kanina pa. Yung grade 5 kasi si Kyle, 11:30 nga ang uwian nila ng tanghali. Kaya naman 11:30 mahigit na nga talaga ako pumunta sa school nila, baka kasi 11:45 ang uwian nila. Sweet yarn, akala mo naman talaga hindi nag-aaway, pagbigyan nyo na minsan lang naman. Mabilis nga lang kaming nakarating dito sa school nila Kyle, buti na nga lang at nagpapapasok dito ng tricycle sa loob. Tapos kinuha na nga sa akin ng daddy ni Kyle yung hawak ko dahil meron nga tong sabag. Pagdating nga namin dito sa room nila Kyle, uwian na pala nila 11 o'clock pa lang, Diyos ko po. Yung isa nga niyang kaklase tapos na nga daw kumain. Kanina pa nga daw talaga niya kami iniintay, tapos hindi ko nga namalaya na nag-message pala sa akin si Kyle. Gutom na nga daw siya dito kanina pa. Dating nga namin dito, sinasalubong na nga talaga kami kaagad ni Kyle. Kinukuha niya nga lang dito yung lunch bag niya. Tapos sabi niya nga sa amin, mag-antay na nga lang kami sa labas. Pero sabi nga ng daddy niya, dito na nga lang kami mag-iintay sa loob dahil medyo mainit din kasi sa labas, kaya naman pumasok kami at buti na lang talaga pumayag si Kyle. Tingin-tingin pa nga dyan si Kyle sa gilid dahil nahihiya nga daw siya kasi. Paano ba naman kasi wala na nga daw talagang parents dito sa loob at kami na nga lang talaga ng daddy niya. Tapos in-expect na ulam talaga niya daw dito, yun kasi talaga yung usapan namin. Pero nagluto nga si mama ng sinigang, kaya naman sabi ko nga sa kanya, bukas na nga lang niya ulamin yun. Hindi niya daw bet yung ulam, kaya hindi talaga niya naubos yung pagkain niya. Habang kumakain nga si Kyle, kinamusta ko nga siya. Tinanong ko nga siya kung ano yung ginawa nila kanina. Tinanong ko nga din kung nagpakilala na ba sila isa-isa sa harap. Tapos tinanong ko nga kung may mga friends na ba siya dito. And maya-maya dumadating nga si Ate Noemi. Niyakap niya nga talaga kami kaagad dito ni Kyle, Juice ko po. Miss niya nga daw kasi kami, paano ba naman kasi nagbakasyon nga sila sa Manila. Pinuntahan niya pa nga dito talaga si Kyle. Paano ba naman kasi si Kyle hindi lumalabas yan ng room? Ewan ko kung ngayon lang or sa mga susunod, baka lumabas na rin talaga to, Juice ko po. Kapag toothbrush na nga din pala nito si Kyle, ayaw na nga talaga niyang hubarin yung polo niya dahil nahihiya nga daw siya sa mga kaklase niyang babae. Ayaw niya na nga rin talagang magpapolvo sa akin at wag ko na nga daw siyang ayusan. Kaya naman na daw niya, pero ang sabi ko nga sa kanya, ngayon ko nga lang talaga to magagawa dahil next year nga hindi ko na magagawa to dahil high school na nga siya. Tumango na nga lang si Kyle dahil ayaw niya talagang nalulungkot ako. Nakita na nga rin pala kaagad sa akin ni Kyle yung ginawa nila kanina sa notebook niya. And pinunasan ko na nga itong sapatos pati na rin yung pants ni Kyle. Nais ko na nga muna din pala yung gamit ni Kyle dito para hindi na nga siya mahirapan. Nagpaalam na nga ako dyan kay Kyle, paano ba naman kasi magsasagot pa nga daw sila sa test paper nila. Ayaw na nga daw niyang lumabas dahil wala naman daw siyang gagawin. Tawang-tawa pa nga yung mga kaklase niya habang nag-uusap kami ni Kyle. Ano ba naman kasi sobrang sweet ko nga daw kay Kyle, tapos ginagawa ko nga daw talagang baby si Kyle. Kaya naman itong si Kyle ay hiyang-hiya talaga. Pero wala naman siyang choice dahil gusto niya nga masaya ko at ayaw niya nga magkagalit kaming dalawa. And dahil ako na din kasi talaga yung nanay niya, Juice ko. Ali, lumabas na nga kami ng daddy niya. Para nga daw matapos na siya sa test nila. Pinuntahan ko naman dito si Ella, pati na rin si Iya. Grabe, isang buwan lang kaming hindi nagkita ni Ella, pero grabe, ang tangkad na nga niya agad. Matatangkaran na nga talaga ako ni Ella. Ang ganda-ganda nga talaga ng Ella Natics mo. Bali, isang building nga lang pala silang magkapatid, tapos magkatapat lang sila ng room. Nung nakita nga ako ni Iya, kahit kumakain pa yan, lumabas ka agad yan ng room nila, tapos niyakap niya nga ako. Nung kinahapunan naman, 3:00 nga yung uwian nila Kyle. Kaya naman sinundo na nga namin si Kyle, Ella at Iya. Pero sila Ate Noemi nga naiwan na, tapos kami nila Kyle umuwi na kaagad. Nakakatuwa lang dahil hindi na nga si Kyle katulad dati na kapag uwian nila talagang lumalabas yan, tapos nagtatakbuhan sila ang mga kaklase or kaya naman ang mga kalaro niya. Pero ngayon tuloy labas na yan at iniintay niya kami. Pa nga talaga yung tumawag dahil hindi ko nga alam na 3 PM pala yung uwian niya. Nung 5:30 na nga, naligo na nga si Kyle dahil gusto na nga daw niyang makapagpahinga. Aga nga talagang naligo si Kyle para maaga daw siyang makatulog. Pinakain ko na rin si Kyle pero nagulat siya dahil ang sabi ko nga sa kanya, susubuan ko na nga siya para makapaglaro siya ng COD. Alam niyo bang ayaw talagang pumayag ni Kyle pero wala talaga siyang nagawa. Miss ko kasi talaga tong gawin sa kanya kaya naman pumayag na rin siya. Pero hindi talaga alam ni Kyle na may video dyan. Nabut ko na nga rin kay Kyle yung bag niya dahil aayusin niya. Nakita niya nga sa akin dito yung mga books niya. Nakita niya nga sa akin yung lecture tapos yung ginawa nilang quiz kanina. Nakakatuwa dahil puro check nga talaga yung ginawa ni Kyle. Ang bilis nga talaga ng panahon, may binata na ako. And siya na din pala talaga yung gumagawa ng assignment niya. Dahil sa school niya talaga ginagawa
ginagawa yung assignments niya kapag wala silang ginagawa. Pagkwentuhan na nga din pala ako kay Kyle dahil maya-maya talaga matutulog na yan. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!